Sumagot na po si PBBM mga kababayan dito sa sinabi ni VP Sara doon sa KOJC na I am sorry sa pag-endorso sa inyo nitong si BBM. Nagkamali ako. Ang sagot ni PBBM mga kababayan wala tayong magagawa, yan ang gusto niya Hindi daw niya naiintindihan mga kababayan hanggang ngayon kung bakit nagkakaganyan si VP Sara. At dun sa issue daw mga kababayan sa sabi ni Sara na pamumulitika, sabi ni PBBM na anong pamumulitika? Hindi daw yan pamumulitika dahil normal daw yan nagawain ng Kongreso. Ganyan daw talaga. Kaya wala po daw politika. Panoorin po natin mga kababayan. Itong ating presidente na dilaw na dilawan. Dilaw na dilaw ang ngipin, no? Masamuti ang ngipin natin, Sir, si VP Sara nag-apologize sa mga KOJC members for asking them to vote for you. Andun pala si PBBM na sa Alapaap mga kababayan, sumasakay-sakay ng chopper dahil gusto niyang aerial survey sa mga nasalanta ng bagyo. Ngayon niya ginawa, hindi kahapon dahil, wala natin, hindi natin nakita ito kahapon Well, sir, prerogative. It's her prerogative. Nasa sa kanya na yan. I still don't understand why. As if, no, hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin daw naiintindihan ni PBBM. Kung bakit nagkakaganyan si Sara. Kung hanggang ngayon hindi mo naiintindihan, hibang ka. Ikaw nga ang may kasalanan bakit nasira ang unit team, di ba? Tapos, I still don't understand bakit nagkakaganyan. Still not understand. That is her wish. Her wish. Wala tayo pagtanong. Wala ka talagang magagawa dahil in the first place, ikaw ang dahilan. Sinira mo ang trust ni Sara Sinira mo si Sara mismo. Pati ang kanyang mga pamilya, mga kababayan, gustong ipakulong nito dahil threatened ba kababayan. Ayun ang sumunod sa usapan na unit team 2028 si Sara naman. Di ba ang plano dati, di ba nabudol tayo na continuity. BBM ngayon, 2028 si Sara. 2034, Sandro. Tinanggap natin yan dati ha. Pati na ito si Charis Pimpenko. Sige si Charis pag 2034. Pero, eto pala mga kababayan. Mga swapang. At hindi pa makukontento mga kababayan. Okay lang sana ha kung away politika Sige, away kung away, hiwalay kung hiwalay. Pero, eto, sinisira pa ang mga Duterte mga kababayan na ang laki ng naiambag sa ating bansa. Tapos, hindi daw niya alam kung bakit. So, wala na wala na kayong communication ng Vice President? Wala, dapat lang. Boycott. No, not at all. Not at all. Good. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. Tapos alam niyo mga kababayan kung anong sabi niya doon kay Sara? Si Sara mismo ang may sabi na nakiusap daw ito na Sara, please help us dito sa aming mga Senate slate na ikampanya. Kapal na mukha mo. Humingi pa ng tulong na ikampanya ang kanyang mga Senate slate mga kababayan na ang purpose po ng mga senador nitong bagoong Pilipinas ay para makakuha sila ng sapat na numero para itaguyod ang charter change. Kaya po mga kababayan, ang lahat ng slate ng bagong Pilipinas sa Senado, huwag niyong iboto dahil ang itataguyod niyan charter change. Kulang sila sa numero When we haven't spoken since. Nam. Ang likot ng ang likot ng bunganga, no? And then yung yung sabi nila lagi, this is all politicking. Yung mga lumalabas po na investigasyon, there's even a threat of impeachment against the Vice President. Huwag mo akong halikan. Ito daw po ay pamumulitika. I don't know where all of that coming up. This is a budget hearing. Ayaw umamin mga kababayan na pamumulitika. Hoy BBM, budget hearing nga pero bakit si Sara lang? Sabi nga ni Ted Filon mga kababayan, sana all. Bakit hindi ka sinali sa pag-scrutinize? Sinatamba na ang laki ng ayuda. Bakit hindi sinali sa pag-scrutinize? Ikaw may confidential fund ka rin. Si Tamba mayroon din. So kung hindi yan pamumulitika, bakit si Sara lang? Dilaw ng ngipin tumawa Akalain mo mga kababayan, presidente walang pang dentist. Kumpara natin, sige, ngipin sa ngipin. Well, hindi naman pinag-usapan yung mga ngipin. Yun na mga kababayan, ang sabi ni Gati Binag, makikita daw yan sa ngipin mga kababayan. Ewan lang natin kung anong ibig sabihin ha, makikita sa ngipin.
kung mayroong mga pinagagawang ano dyan. This is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. Hearing? Sige, pakita mo ko sa'yo. O bakit sa'yo hindi na-scrutinize? Well, there's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. You do it. No politics daw. That process is well established. We do it every year. Hindi nyo ginawa every year. Dati-rati mga kababayan, and ever since, di ba, etong budget ng Vice President mga kababayan, automatic po yan pasado. O, dyan sa Congress. Dahil, sabi na nga ni Sandro Marcos Charis Pimpenko, di ba, as a part of the long-running tradition, direkta na pasa ang itong budget ng Vice President without scrutinizing it. Dahil, tradition Ngayon, kay BP Sara, exception mga kababayan. Dahil kalaban sa politika. Wala pa rin politika, BBM. Established that it has nothing to do with politics. It has to do with the Huwag ka nang mambudol. Alam namin, budget. Marcos. I don't know how she can characterize these things, which is essential. Sinisi pa si Sara mga kababayan. Bakit daw ganyan mag-isip? An information gathering exercise for the House. And sige. Tanong namin, bakit ikaw hindi ka na-scrutinize? Sagot. Bakit si Sara lang? Pati DPWH mga kababayan, ang daming asunto. Pabilis pa sa train na naipasa. For the Senate, so that they know what the budget will look like. So there's malayo sa politika yun. Malayo sa politika mong mukha mo. Thank you. Implement an arrest warrant for him. Ang topic na ito mga kababayan, kibuloy na naman. Matalino daw ito si BBM ang kababayan sa batas dahil second year college. Mayroon din siyang mga idea tungkol dito sa kaso ni Kibuloy. Parang hindi niya yata masyadong naintindihan. Hindi daw naiintindihan pati ng mga abogado ni Kibuloy. Ang proseso. Mga abogado ni Kibuloy hindi naintindihan ang proseso. Kaya nga kumuha ng abogado si Kibuloy dahil mayroon po yung mga remedy mga kababayan. At ang tinataguyod ng mga abogado nitong si Kibuloy is mayroon pa silang appeal. Hanggat hindi po dinidesisyonan ang appeal mga kababayan is hindi pa po siya fugitive. Paulit-ulit na lang yan mga kababayan. At bakit hindi mo sabihin Marcos si Boying Rimulya na aksyon na yung appeal ni Kibuloy para mayroon ng final say talaga na masasabi ng fugitive si Kibuloy. Itinengga nila mga kababayan Ewan lang natin kung alam yan ni Marcos dahil hindi naman siya abogado. Pagka nag-issue ang korte ng bench warrant, warrant for arrest, it is out of our hands. Bakit si Lacson? Nagtago. Bakit hindi yun nakulong? Si Hunasan. At pati na nga yung amuyong mo sa Kongreso sa Luistro na ang sabi niya, asawa niya mismo inisyuhan, katulad ng kaso kay Kibuloy, rape, na may warrant of arrest na tinago niya dahil mayroon pang mga remedy mga kababayan sa sa batas. Mayroon pang panahon para mag-apila. Yan ang ginagawa ni Kibuloy ngayon. Ang mayroong alam dyan mga kababayan ay itong mga mayroong alam sa rule of law, sa batas. Apparently, hindi yan alam ng presidente dahil akala niya ay warrant of arrest, wala na talagang karapatan ang akusado. Already, it is in the court's hands. Kailangan ang kausap niya ang korte. Bakit ikaw sumasagot? Dahil ang executive... Ito mga reporter, walang alam ito, apparently si PBBM Tinatanong pa. Ang papel lang namin ngayon ay arestuhin siya. Bakit ikaw? Papel namin ngayon, arestuhin ka. Pulis ka ba? So, we follow these conditions as he's putting in our material. Sir? Immaterial. Itanong mo kay Lacson at saka kay Hunasan. Si BP Sara nag-apo. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na sumagot na si PBBM tungkol dito sa mga issue? Lalong-lalo na dito kay Sara Duterte na sabi niya, ewan lang natin, hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan siya. At saka wala namang politika dyan sa budget ni Sara dyan sa Kongreso. Post your comments below.